Sa pagpapatuloy ng araw ring iyon, sa mga lansangan ng Nando, isang pagnanakaw ang naganap, isang matandang lalaki ang sumigaw sa tatlong estudyante sa harapan niya at sinabing huwag silang dumaan sa daan patungo sa pinangyarihan ng krimen. Habang tumalon si Minghi sa ibabaw ng kotse, inutusan ni Minghi si Fingling na magmaneho, pumasok siya sa sasakyan, samantalang si Pingling naman ay naaksidente habang sumasakay. Hindi maiwasan ni Minghi at Fingling ang makaramdam ng pagkailang habang pinapanood si Pingling na sinusubukang pakalmayan ang sakit na nararamdaman niya. Samantala, dahil mabilis ang pagpapatakbo ni Fingling, nag-aalala ang lalaki na baka mabangga nito ang kanyang sasakyan. Maya-maya pa, sinabi ni Fingling kay Minghi na nasa unahan nila ang abandonadong planta ng tubig, sinabi naman ni Minghi na lampasan nila ito. Nang malagpasan nila ito, nakita ni Pingling ang grupo ni Tang Ning. Napansin ni Wang Jia at Tang Ning na sina Minghi at ang kanyang grupo ang nakasakay sa sasakyan sa unahan nila. Ipinaalala ni Tang Ning kina Wang Jia at Zhang Yuan na ang misyon nila ay ang pasabugin ang planta ng tubig at bantayan ang lugar. Habang pinapanood ni Minghi si Tang Ning na walang pag-aalinlangang pumasok sa abandonadong planta, umaasa siyang matatapos niya ang kanyang misyon at makaligtas. Samantala, hindi maiwasan ni Fingling ang mag-alala para kay Tang Ning. Ilang sandali pa, sinimulan ni Tang Ning na pasabugin ang planta gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinahayag ni Fingling na sana ay makapaghintay pa si Tang Ning sa kanila. Sabay apak ng madiin sa gas pedal, hindi alintana ang mga pagsabog sa likuran nila. Dahil dito, bumilis ang takbo ng sasakyan nila Minghi patungo sa nuclear power plant nang hindi nakaranas ng anumang sagabal. Pagdating nila sa planta, tuwang-tuwa si Pingling at sinabi kay Minghi na nasa destinasyon na sila. Dahil dito, nagulat at nabahala ang mga bantay ng planta sa biglaang pagdating ng tatlo. Pinahinto sila ng mga gwardya at ipinaalam sa kanila na nasa planta sila ng nuclear. Ipinakilala ni Minghi ang kanyang sarili at sinabing isa siyang miyembro ng Dragon Tooth Organization. Idinagdag naman ni Fingling na sila ay mga estudyante mula sa Nando Academy at nasa isang espesyal na misyon. Dahil dito, naguguluhan ng mga gwardya kung bakit parehong ipinadala ng Dragon Tooth Organization at Nando Academy ang kanilang mga tauhan doon. Diretsyong sinabi ni Minghi sa mga gwardya na pinaghihinalaan nilang may nakatagong parasitic demon sa loob ng nuclear power plant, nagimbal ang mga gwardya at kinabahan ng marinig ito. Dahil dito, inutusan ni Pingling ang mga gwardya na dalhin sila sa control center kaagad. Gayunpaman, sinabi ng mga gwardya na wala silang awtoridad para gawin ito. Kaya't pinilit sila ni Pingling na agad na ipaalam ito sa kanilang pinuno. Ngunit biglang pinigilan sila ni Minghi, sinabi niyang ang sakop ng kanyang kakayahang mag-detect ay hanggang 100 metro lamang, kaya hindi pa nila tiyak kung hindi pa nahawaan ng punong tagapamahala ng planta, kung ipapaalam nila ito kaagad, baka maalarma lang ang mga parasitic demon. Alam nilang napakalaki ng nuclear power plant, kaya't hindi maiwasan ni Pingling na tanungin si Minghi kung paano nila mahahanap ang mga halimaw nang hindi nakikipagtulungan sa punong tagapamahala. Sinabi ni Minghi na hindi nila kayang hanapin ang mga halimaw isa-isa dahil aabutin ito ng 1 hanggang 2 oras. Hindi na pinansin ni Minghi si Pingling at tinanong na lang ang gwardya kung anong departamento ang namamahala sa pang-araw-araw na pagsasaayos at pagpapanatili ng planta. Tinanong din niya kung saan matatagpuan ang opisina ng grupong iyon. Ipinaalam ng gwardya na ang pangkat na namamahala sa pagsasaayos ng planta ay ang Engineering Department's Maintenance Team na nasa kanlurang bahagi ng opisina. Hindi maunawaan ni Pingling kung bakit tinatanong ni Minghi ang tungkol sa maintenance team. Para sa kanya, hindi naman mataas ang katungkulan ng grupong yun sa nuclear power plant. Ngunit ipinaliwanag ni Minghi na matapos mailipat ang malaking bahagi ng mga tropang may pambihirang kakayahan mula sa planta, ang mga parasitic demon ay hindi pa rin agad gumalaw. Malamang, hinihintay pa nila ang iba pang parasitic demon upang suportahan sila. Ibig sabihin, kakaunti pa lang sila at hindi pa ganoon kalakas, para matiyak ng mga parasitic demon na hindi sila mabibigo. Malamang na nakihalo sila sa mga posisyon na may mahalagang papel sa planta. At bukod sa punong tagapamahala ng planta, ang mga tauhan ng maintenance team lamang ang may kakayahang magkaroon ng direktang kontak sa mga kagamitan at sistema ng planta anumang oras. Dahil dito, sumang-ayon sina Pingling at Fingling sa sinabi ni Minghi, sinabi nila na dapat na silang magtungo sa maintenance team. Agad na inutusan ni Pingling ang mga gwardya na ihatid sila roon. Idiniin niya na kung patuloy lang silang tatayo at walang gagawin, baka pasabugin ng mga parasitic demon ang nuclear power plant.
Nagkatinginan ang mga gwardya, waring naghihintay ng sagot sa isa't isa. Maya-maya, napagdesisyonan nilang dalhin si Ming-Hi at ang kanyang grupo sa maintenance team nang walang pag-aalinlangan. 3 minuto ang lumipas, sa opisina ng maintenance team, nagulat ang pinuno ng grupo nang biglang may pumasok. Matapos tingnan ng sensor, napag-alaman ni Ming-Hi na walang kahit anong parasitic demon sa loob. Nagtaka si Fingling, iniisip niya kung hindi nga ba talaga nasa maintenance team ang mga parasitic demon. Matapos ipakilala ni Ming-Hi ang kanyang sarili at ipaliwanag na nasa isang espesyal na misyon siya, tinanong ni Ming-Hi kung naroon ba ang lahat ng miyembro ng maintenance team. Sinabi ng kanilang leader na kalahating oras pa lang ang nakakalipas nang sumama si Lao Hei kay Anan patungo sa generator dahil may kailangang ayusin. Nag-alala si Ming-Hi at agad na inutusan ng leader ng maintenance team na dalhin siya sa kanila. Nang tanungin siya kung ano ang nangyayari, sinabi lang ni Ming-Hi na wala ng oras para ipaliwanag. Tumigil na sa pagtatanong ang leader at dali-daling umalis kasama si Ming-Hi. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng planta, mabilis na tumakbo ang 5 patungo kina Lao Hei at Anan. Tiningnan ni Ming-Hi ang sensor at agad na huminto nang makakita siya ng isang pulang arrow. Ipinahayag ni Ming-Hi na ang parasitic demon ay nasa ilalim mismo nila. Nang makita ni Lao Hei at Anan na may mga taong bumabagsak mula sa itaas, nagulat sila. Napasigaw si Lao Hei at inutusan ng lahat na ipaliwanag kung ano ang ginagawa nila roon. Hinarap siya ni Ping Linghui at sinabing alam nilang isa siyang parasitic demon. Nanlaki ang mata ni Lao Hei sa pagkabigla, ngunit biglang sinabi ni Ping Linghui kay Ming-Hi na huwag nang mag-aksaya ng oras, kailangan nilang tapusin si Lao Hei agad-agad. Mabilis namang itinaman ni Ming-Hi ang sinabi niya, hindi si Lao Hei ang parasitic demon kundi si Anan. Kaagad siyang kumilos, pero bago pa siya makagalaw, walang awang sinuntok ni Ping Linghui si Lao Hei sa mukha. Napatingin ang gwardya at ang leader ng maintenance team sa eksena, hindi nila akalaing si Anan pala ang totoong parasitic demon. Hindi makapaniwala si Lao Hei, napako ang tingin niya kay Anan habang unti-unti itong nagbabago sa kanyang tunay na anyo. Habang nagtatransform, nagtanong si Anan kung paano siya natunto ni Ming-Hi. Biglang napasigaw si Ping Linghui, humihingi ng tulong kay Fingling. Mabilis namang umatake si Fingling kay Anan, handang patayin ito, pero nagawa nitong salagin ang kanyang mga atake. Matigas na sinabi ni Anan na wala silang magagawa laban sa kanya. Biglang kinabahan si Fingling na pagtanto niyang si Anan pala ay isang Pinnacle Heaven Flare rank. Sinabi ni Ming-Hi kay Fingling na siya na ang bahala kay Anan. Paalala niya na ang team ni Tang Ning ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang buhay, kaya hindi sila maaaring mag-aksaya ng oras. Naghanda si Ming-Hi para sa laban, isang pulang aura ang bumalot sa buong katawan niya habang lumakad siya nang walang pakialam papalapit kay Anan. Naguluhan si Ping Linghui at nagtanong kung ano ang pulang aura na yun. Sinabi ni Fingling na malamang yun ay isang Red Sovereign talent. Nagulat si Anan sa biglaang pagbabago sa aura ni Ming-Hi. Seryosong sinabi ni Ming-Hi kay Anan na alam niyang ang tunay nilang layunin ay pasabugin ang nuclear power plant. Ipinunto niya na para matakpan ang plano nila, nagpasabog sila ng 4 na gusali sa gitna ng syudad. Dahilan ng pagkamatay ng napakaraming inosenteng tao, pinaalala niya kay Anan na lahat ng napatay nila ay mga ordinaryong tao lamang, walang kapangyarihan, walang kalaban-laban, marami ang nawalan ng pamilya, nawalan ng anak, nawalan ng ina. Galit na sabi ni Ming-Hi. Matapos niyang ipahayag ang matinding galit, inilabas niya ang kanyang ultimate technique, ang Absolute Territory, Vacuum Realm. Biglang nang inig si Anan, nakita niyang kumuha si Ming-Hi ng isang isomorphic crystal, dinurog ito, at agad na sinipsip ang kakayahan nito. Sunod-sunod na Absolute Zero Frozen Rock Punches, ang ibinato ni Ming-Hi kay Anan. Dali-daling ginamit ni Anan ang kanyang mga gal-ame upang salagin ang mga atake, pero nakakita siya ng pagkakataon para sumagot ng sariling atake. Sa kasamaang palad, bago pa siya makagalaw, nagsimula ng magyelo ang kanyang mga gal-ame at pangalawang ulo. Napamura si Anan, napansin niyang lumalaking tingnan si Ming-Hi sa kanyang paningin, bigla siyang nakaramdam ng takot. Anong klaseng halimaw ka? Ayokong mamatay, sigaw ni Anan, pilit na tumatakas, ngunit hindi na siya makagalaw, ang kanyang mga paa ay tuluyan ng nagyelo. Sa matinding inis, sinabi ni Ming-Hi na kinasusuklaman niya ang mga gaya ni Anan, hindi mo gustong mamatay, paano naman ang lahat ng inosenteng pinatay ninyo? Hindi ko hahayaang matupad ang plano mo. Habang unti-unting ginagapos ng yelo ang buong katawan ni Anan,
Wala na siyang nagawa kundi titigan si Minghi nang may takot sa kanyang mga mata. Namangha si Ping Linghui sa Red Sovereign Power ni Minghi, hindi siya makapaniwala sa lakas ng kanyang kamao na kayang lumikha ng isang vacuum realm. Ipinaliwanag ni Fingling na sa isang vacuum environment, ang yelo ay maaaring lumamig ng husto, maaari pa itong umabot sa absolute zero ng walang hanggan. Hindi makapaniwala si Ping Linghui na ang isang Heavenflare rank parasitic demon ay napatay lang ng ganoon kadali. Sinabi pa ni Fingling na posibleng kahit ang kanyang Phoenix Flame ay hindi makasabay sa absolute zero ni Minghi. Napabulala si Ping Linghui. Napakalaki ng agwat, biglang napagtanto ni Ping Linghui ang isang bagay, na hindi pa nga pala nasa Red Sovereign grade si Minghi. Habang nag-uusap sila, tila nagtataka si Minghi kung ano ang pinag-uusapan nila, bahagya siyang lumingon sa kanilang direksyon. Samantala, sa gitna ng lungsod, patuloy pa ring nililinis ng mga superhuman troops at rescue team ang mga gumuhong gusali. Ipinahayag ng Chief of Defense ng Nando na hanggat hindi nila natatanggal ang mga parasitic demon, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Nando City. Sinabi ni Hong Xiao sa pinuno na kakaiba ang ginawa ng mga parasitic demon, bakit nila piniling magdulot ng napakalaking kaguluhan sa sentro ng lungsod. Sumang-ayon ang pinuno, nagtataka rin siya kung ano ang tunay na layunin ng mga parasitic demon. Biglang tumunog ang telepono ng pinuno, si Professor Tang Hang pala ang tumatawag. Ipinaalam ni Professor Tang Hang na si Luolin ang nagbigay sa kanya ng impormasyon. Sinabi nito na papunta na si Minghi sa nuclear power plant, matapos niyang matukoy na posibleng iyon ang totoong target ng mga parasitic demon. Gulat na gulat ang pinuno, matapos ibaba ang tawag, agad niyang sinabi kay Hong Xiao ang nalaman niya. Pinaghihinalaan ni Minghi na ang nuclear power plant ang talagang pakay ng mga parasitic demon. Ipinaliwanag ng pinuno na ang nuclear power plant ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng buong Nando City. Kung masisira ito, magkakaroon ng malaking problema sa depensa ng lungsod, at kung mangyari yon, makakalimutan na nila ang planong lusubin ang battle ruins. Nag-alala si Hong Xiao, dali-dali siyang tumakbo at sinabi na magdadala siya ng mga tauhan papunta roon kaagad. Sagot niya, umaasa ang pinuno na makakarating siya sa tamang oras bago maging huli ang lahat. Samantala, sa abandonadong water plant, hindi sigurado sina Zhang Yuan at Wang Jia kung kaya ba nilang pigilan ang mga parasitic demon nang silang tatlo lang. Mamamatay na ba tayo? Tanong nila sa isa't isa. Biglang napansin ni Tang Ning ang mga paggalaw sa ilalim ng lupa. Ilang sandali lang, lumitaw mula sa lupa ang maraming mga parasitic demon. Agad silang naghandang lumaban. Napapalibutan na sila ng mga halimaw. Napakarami nila. Napamura sina Wang Jia at Zhang Yuan. Nalilito kung ano ang dapat gawin. Tinanong ni Wang Jia si Tang Ning kung ano ang kanilang gagawin, ngunit sinabi ni Tang Ning na pareho lang silang takot. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang dalawa na sila ang unang linya ng depensa. Kung mabibigo sila rito, makakalusot ang mga parasitic demon, at malalagay sa panganib sina Minghi at Fingling. Kapag namatay sina Minghi at Fingling, wala nang pipigil sa mga parasitic demon sa pagpapasabog ng nuclear power plant, at kung masira ang power supply ng lungsod, mawawala ng depensa ang buong Nando City. Sa ganitong sitwasyon, walang sino mang makakapigil sa ganap na pagwasak ng mga kalamidad. Matapos sabihin yun, tinanong ni Tang Ning ang dalawa. Kaya ba ninyong panoorin na lang habang pinapatay ng mga parasitic demon ang inyong mga guro, kaklase, kaibigan, at lahat ng inosenteng mamamayan ng lungsod? Nag-aalab ang sagot ni Zhang Yuan, hindi, kung hindi kami, sino ang lalaban, kami ang mga estudyante ng Nando Academy, hindi tayo maaaring umatras. Matatag ding sumang-ayon si Wang Jia, tayo ang mga superhumans, tayo ang may tungkuling protektahan ng sangkatauhan. Ipinunto niya na ito ang una nilang misyon sa Dragon Tooth Organization, kaya hindi sila maaaring umatras. Ngumiti si Tang Ning, at sa ilalim ng pamumuno niya, matapang nilang hinarap ang mga parasitic demon. Sabay na lumikha si Tang Ning ng dalawang ice spike, at inihagis ito sa mga parasitic demon. Tumama ito sa dalawa at ipinako sila sa lupa. Kahit na first year lang ako, hindi ako aatras, sigaw ni Zhang Yuan. Ang kanyang superhuman ability ay super strength, mula sa kung saan, bumuo siya ng isang napakalaking ice spike na agad na bumaon sa isang parasitic demon, pinapaatras ang iba pang mga halimaw. Samantala, ang kakayahan naman ni Wang Jia ay geomanipulation. Sinabi niya sa mga parasitic demon na huwag silang maliitin, sila ang mga bituin ng kinabukasan ng sangkatauhan. Biglang tumalon ng isang parasitic demon patungo kay Wang Jia.
Ibinuka nito ang malalaking pangil nito, handang kagatin siya. Nagulat si Wang Jia at hindi agad nakagalaw, ngunit bago pa siya masaktan, mabilis na sumaklolo si Zhang Yuan sa kanya. Sa kasamaang palad, ginamit ng isa pang parasitic demon ang pagkakataon nito upang hampasin si Zhang Yuan. Agad namang gumamit si Wang Jia ng kanyang kakayahan upang iligtas si Zhang Yuan mula sa panganib. Napabulala si Zhang Yuan, isang maling galaw lang at baka patay na siya ngayon. Salamat, Wang Jia. Ngumiti si Wang Jia, wala yun. Pero huwag na tayong magpahinga, napapalibutan pa rin tayo. Bigla, lumitaw ang mga snowflake sa hangin, ang mga parasitic demon ay nagyelo sa kanilang kinatatayuan habang mabilis na dumaan si Tang Ning. Pagkatapos ng ilang sandali, bawat parasitic demon sa paligid nila ay napalibutan ng yelo. Hindi maiwasan ni Wang Jia at Zhang Yuan na mamangha sa kapangyarihan ni Tang Ning, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbitak ang yelo. Biglang sumabog ito at isang parasitic demon ang mabilis na lumipad palabas. Nabigla ang tatlo nang mapagtanto nilang mayroong isang parasitic demon na gumagamit ng fire element, mayroong humigit kumulang 20 parasitic demon, at bawat isa ay may kanya-kanyang abilidad. Kahit ang glacial advent ni Tang Ning ay hindi kayang supalin ng mga parasitic demon, ngunit sinabi ni Zhang Yuan na maaari pa rin silang patayin habang nakakulong ang mga ito sa yelo. Walang alinlangan, tumalon si Tang Ning at lumikha ng maraming ice spikes, sabay inulan ang mga parasitic demon na nagpupumilit makalabas. Sumunod sina Wang Jia at Zhang Yun at nagsimulang patayin ang mga parasitic demon. Ipinahayag ni Tang Ning na kaya niyang pigilan ang mga parasitic demon, ngunit ilang sandali lang, napalibutan sina Wang Jia at Zhang Yuan ng mga halimaw. Sa parehong oras, napasigaw si Tang Ning nang mahuli siya ng dila ng isang parasitic demon. Masayang binuksan ng parasitic demon ang bibig nito at hinayla si Tang Ning, ngunit nang malunok ito, nagsimula itong makaranas ng matinding sakit. Biglang tumusok mula sa loob ng parasitic demon ang mga ice spikes. Ito ay pinunit mula sa loob at lumabas si Tang Ning. Sinabi niya na kailangan ni Minghe at Fingling na matagpuan ang parasitic demon na nagtatago sa nuclear power plant at wakasan ang kanilang plano. Pinalayan ni Tang Ning ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Buong puso siyang determinado na pigilan ang mga parasitic demon, upang bigyan ng sapat na oras sina Minghe at Fingling. Hindi siya susuko, hindi siya maaaring bumagsak bago matagpuan ni Minghe at Fingling ang mga parasitic demon sa nuclear power plant. Sumang-ayon sina Wang Jia at Zhang Yuan, sinabing kahit maubos ang kanilang lakas, kailangan nilang bumili ng oras at hindi sila uurong. Galit na galit ang isa sa mga parasitic demon. Sinabing kailangan nilang patayin ang tatlong peste na ito at tapusin ang kanilang misyon ng pagsira sa nuclear power plant. Lalo pa itong nagalit nang putulin ni Tang Ning ang isa sa mga braso nito. Nilinaw ni Tang Ning na ang mga parasitic demon ang tunay na peste. Biglang nagsalita si Zhang Yuan kay Wang Jia, may gusto siyang sabihin. Nagtanong si Wang Jia kung ano iyon. Sinabi ni Zhang Yuan na palagi niyang iniisip na si Lu Chen ang pinakamagandang goddess sa Nando Academy. Nagalit si Wang Jia at sinabing mas maganda si Fingling. Sagot ni Zhang Yuan, sa kanyang opinyon, si Tang Ning ang pinakamaganda. Sumang-ayon si Wang Jia, sinabing maganda nga si Tang Ning. Sila ay nagkasundo na makasama si Tang Ning sa kanilang huling sandali ay sulit na. Agad silang tumakbo patungo kay Tang Ning, planong protektahan siya. Sinabi nila na kahit sila'y mamamatay, sila ang mauunang mamatay. Nagkatinginan ang dalawa, sabay nilang inilapat ang kanilang kamay sa lupa. Biglang bumuo sila ng isang napakalaking pader na pumihil sa mga parasitic demon na makalapit. Ngunit agad na inatake ng mga parasitic demon ang pader. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang pinagsamang teknik ni Zhang Yuan at Wang Jia dahil sa lakas ng mga parasitic demon. Habang hirap makabalik si Wang Jia sa kanyang balanse, inatake siya ng mga parasitic demon. Agad namang sumugod si Zhang Yuan upang protektahan ang kanyang kaibigan, sabay suntok sa parasitic demon ng buong lakas. Nagulat si Tang Ning nang bumagsak sa harap niya ang parasitic demon na sinuntok ni Zhang Yuan. Mabilis na pumwesto sina Zhang Yuan at Wang Jia sa harapan ni Tang Ning. Sinabi nila na kung sila'y mamamatay, gusto nilang sila ang maunang mamatay bago si Tang Ning. Sinabi ni Tang Ning na hindi siya maaaring bumagsak dahil kailangan niyang bumili ng oras para kina Minghe at Fingling sa pagpigil sa mga parasitic demon, alam nilang humihina na sila,
kaya sabay-sabay sumugod ang mga parasitic demon sa kanilang tatlo. Agad nahuli si Wang Jia ngunit hindi siya natakot, pati si Zhang Yun ay nahuli rin, ngunit katulad ni Wang Jia, hindi siya natakot at patuloy na lumaban upang patayin ang mga parasitic demon. Biglang tumalon si Fang Ling, at ang kanyang aura ay biglang tumaas, agad niyang pinakawalan ang kanyang teknik na Absolute Territory, Glacial Wing Form. Sa isang iglap, nagyelo ang mga parasitic demon sa kanilang kinatatayuan, ngunit pati sina Zhang Yuan at Wang Jia ay nahuli at nagyelo rin, agad na nagsikap ang mga parasitic demon na makawala mula sa yelo, bago pa sila makatakas, mabilis na pinutol ni Tang Ning ang dalawa sa kanila, bigla na lang bumagsak si Tang Ning at napaluhod sa lupa, humihingal ng malakas, pagod na pagod siya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng matuno ang yelo. Sa wakas ay nakawala na ang mga parasitic demon, at agad silang sumugod patungo kay Tang Ning na hindi na kayang gumalaw ni kaunti man lang.